Good morning, guys. So, today di ako pumasok kasi masakit yung ipin ko. Papacheck ko siya sa dentist. We'll see kung magkano. Kasi, ganun din. Tingin ko ganun din. If uuwi ako ng Pilipinas, tapos na ako papagawa, plane ticket pa lang. Expensive na. So, I think it's fair enough kung uuwi ako ng Pilipinas, tapos na ako papagawa din pag dito ko din pinagawa versus yung price. Diba? Tingin ko, it's much worth it na dito ko na napagawa kaysa antayin ko pang tapos taisin ko yung sakit. Ano pala, then yesterday, may topic kami. Hindi naman really ganun kabang usapan, pero habang pumupunta pala kami ng Gold Coast, topic namin is being a student dito nga sa Australia. Sabihin na natin, hindi siya ganun kadali. Kasi, aside na magastos, sabihin na natin, depende pa rin siya sa umahawak ng pera. Pero, malaki din yung expenses mo. So, yung iba gusto pumunta dito kasi, parang malaki yung sahod, ganyan. Pero, without knowing, malaki din yung gastos. Malaki, tuition pa lang, magkano na din. So, parang half ng fortnight is tuition. Minsan, mas malaki pa sa fortnight mo yung tuition. Parang malaking percentage ng sahod mo dito is pabayad mo sa tuition. Kasi, lalo na ngayon na 48 hours na lang yung namin, pag-work. So, 48 hours a fortnight, which is 24 hours a week. Yung malaking parte talaga ng sahod is sa tuition. And, aside doon, yung magbabayad ka pa ng rent, sustento mo pa sarili mo, pagkain mo, ganyan. And then yung iba naman, sabi, swerte kasi nasa ibang bansa na, di ba? Hindi naman porket nasa ibang bansa kami, nakapunta kami dito, swerte na. Kasi, sabihin natin kumikita ng dollars, wala sa Pilipinas, ganun. Pero without knowing, kung nasa Pilipinas ka man, or nasa ibang bansa ka, parehas lang. Kasi, if hindi ka mag-grind sa Pilipinas, wala kang pera, di ba? Tapos kung di ka din mag-grind dito, wala ka din pera. Unless, citizen ka. Kasi, ang citizen dito, may Centrelink sila. Kahit pa paano, tutulungan sila ng government. At least, makakain ka ng 3 beses isang araw. Yun lang yung difference. Pero, pag nag-student ka dito, sarili mo din talaga yung kailangan mong tulungan. So, solo ka talaga. Unless may family ka na kaya tumulong. Ganun. Kasi may kilala din ako. May friend ako. Alam niya na kung sino siya. Family niya, ang generous. Parang di siya sinisingil sa tapos free house, ganyan, free food. Tapos syempre yung sahod mo, tuition lang din. Parang pang sarili, ganun. Pero may student din, like katulad ko, we pay rent. We pay rent, we buy our stuff, we pay tuition, which is kailangan mo din mag-budget. Then you have to save kasi you need to think of your future plans na after na student visa, usually may plano yan. So, if may partner ka dito or if gusto mo mag-graduate visa or gusto mo magtuloy ng ibang course, syempre, bayad ulit yun. Kailangan mo mag-prepare ng money. So, kahit yung konting natatabi mo, kailangan mo ilaan para dun sa future plans mo. Kasi, it's either yung iba din nagtatabi para pag uwi nila, may pera naman sila. Kahit paano, may pang startup money. Ganun. Which is, yung pagiging student talaga, hindi siya madali. International student, hindi madali. Kasi, kailangan mo mag-isip ng in advance. Kasi, kung paano na yung mangyayari sa'yo after ng courses mo, after ng class. Kung magstay ka ba o hindi, kung
anong nakalaan sa'yo para dito, ganun. Pero, nasa, ano naman yan sa tao, sa sipag. Ganun nga. Sabi ko nga, parehas lang yan. Kung nasa Pinas ka o dito, pag masipag ka, marunong ka mag-grind, may pupuntahan ka. If pa chill-chill ka lang, relax, wala din. So, yun lang. Yun lang. Pero, nasa sa inyo. Kung gusto nyong ibang bansa, at least, kailangan din talaga sipag at tiyaga. Diba?